Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa buhay, posibleng maranasan mo ang lahat ng sakit, paghihirap at kabiguan, pero ang mahalaga ay kung paano nagsilbing inspirasyon ng kabiguang yon para patuloy kang magsumikap para marating ang tutok ng tagumpay. Kasama ang mga minamahal mo sa buhay. Dear Papa Dudut, matagal ko na pong gustong ibahagi ang kwento ng buhay at pag-ibig ko, pero dahil sa sobrang dami ng pangyayari ay hindi ko masimulang gawin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clarice, panganay sa kapatid kong kambal na sina Tommy at Toby. Saksi ako sa lahat ng mga pangyayari sa pagsasama ni nanay at tatay. Kung paanong mula sa maayos ay nauwi sa miserable ang lahat sa pagitan nilang mag-asawa. Masaya naman kami noong una, Papa Dudut. Madalas pa nga kaming ipasyal ni tatay noon sa park sa tuwing magkakapera siya. Pero mula nang masisante siya sa kanyang trabaho ay nag-iba na ang ihip ng hangin sa bahay. Madalas na silang magtalo ni nanay na noon ay buntis na. Malimit ko silang makitang nagsisigawan na tila ba pagmamay-ari nila ang buong lugar sa amin. At dahil nga sa musmus pa lamang ako noon ay idinadaan ko na lamang sa pag-iyak ang lahat. Namimiss ko na rin kasi yung dating masaya naming pagsasama bilang pamilya. Hanggang sa dumating ang isang araw na hindi ko makakalimutan, Papa Dudut. Nang gisingin ako ni tatay mula sa aking mahimbing na pagkakatulog. Bahagya ako nahawa sa tamis ng pagkakangiti niya sa akin. Ang buong akala ko noon ay maganda ang sasabihin niya sa akin. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Gusto ko lang sanang magpaalam sa iyo, anak. Saan po kayo pupunta, tay? Magpapakalayo-layo muna ang tatay, anak. Ito lang ang tanging paraan para maiwasan na ang pagtatalo namin ng nanay mo. Pero, kailangan niyo po ba talagang gawin to? Paano naman po ako? Magkikita pa naman siguro tayo, anak. Pero sa ngayon kasi, wala akong ibang maisip na paraan kundi ang lumayo na muna. Paalam, anak. Mag-iingat ka sana palagi, ha? Wala na akong nagawa noon kundi ang panoorin na lamang ang unti-unting paglaho ni tatay mula sa aming pintuan. Maging si nanay ay malungkot din sa naging desisyon niyang hiwalayan ng aking ama. Gusto ko silang questionin noon kung bakit nila hindi magawang ayusin ang relasyon nila at kung bakit hindi nila nagawang ipaglaban ng isa't isa. Pero kalaunan ay pagkakataon na rin na nagbigay sa akin ng kasagutan, Papa Dudut. Kasalukuyang kaming namimili ni nanay sa palengke noon nang makita ko si tatay sa kabilang banda ng daan. Batid ko ang pagkagulat sa mga mata ni tatay nang makita niya ako. Lalapitan ko sana nang biglang hinawakan ni nanay ang braso ko upang pigilan. Ilang sandali pa'y may isang aling lumapit kay tatay. Kasunod niya ang isang dalaga na tila ba kanina pa niya hinahanap si tatay. Kasunod noon ay sabay-sabay na silang naglakad palayo bilang isang pamilya. Noon ko palang naintindihan ang papel ni nanay sa buhay ng aking ama. Ang tunay na dahilan ng pag-iwan sa amin ni tatay at yon ay para makasama ang una niyang pamilya. Masakit mang tanggapin, Papa Dudut, pero kailangan kong tanggapin na hindi kami ang tunay na nagmamay-ari kay tatay. Mula noon ay hindi ko na muling nakita ang aking ama. Kahit na noong isinilang na ni nanay ang kambal kong kapatid. Tanging ako lang ang naging karamay ni nanay sa lahat ng laban niya sa buhay. Labis akong humahanga sa
katatagang ipinapakita sa akin ng aking ina. Yung kahit hirap na siya ay sige pa rin siya ng sige sa pagsusumikap na mabuhay lamang kaming magkakapatid. Kung ano-anong pag-i-extra na ang pinasok niya Papa Dudut para lamang kumita. Extra yaya sa kapitbahay, extra kasambahay, pero ang pinaka-forte niya ay ang pag-i-extra sa kusina dahil sa galing niyang magluto. Bata pa lamang ako noon ay namulat na ako sa galing magluto ng aking ina. Natutunan daw niya kasi yon kay Lola noong nabubuhay pa. Kaya kapag may okasyon sa kapitbahay ay madalas siyang tinatawagan upang magluto at ang pinaka-paborito naming luto niya ay ang bihon gisado. Sa tuwing may okasyon siyang pinupuntahan ay hindi pwedeng hindi niya kami uuwian ng paborito namin. Makita pa lamang namin na may bitbit si nanay sa kanyang pag-uwi ay naghihiyawan na kami. Maala fiesta ang ingay sa bahay Papa Dudut sa tuwing pinagsasaluhan namin ang uwi ni nanay. At dahil sa hirap ng buhay, maging kami ng mga kapatid ko ay maaga ding nasabak sa pagbabanat ng buto. Dahil hindi uso ang nawasa sa amin ay sa puso umaasa ang mga kapitbahay namin. Maaga pa lang ay nag-iimpok na sila ng tubig para sa maghapon. Kaya naisipan naming magkakapatid ang magsalitan sa pag-iigib ng tubig para sa kapitbahay. Ang bawat timba ay may kapalit na 10 piso kaya masaya na kami kapag nakaka-10 timba ang bawat isa sa amin. Kaya lang, hindi nagtagal ay dinapuan ng mataas na lagnat ang isa sa mga kambal na si Toby. Kaya nga mula noon ay pinahintunan ni nanay ang pag-iigib namin para sa mga kapitbahay. Baliwala daw kasi ang ginagawa namin kung mapupunta lang sa gamot ang perang kikitain namin. At dahil sa ayaw ko na ring mag-alala pa si nanay ay sinunod na lang namin ang kagustuhan niya. Mula noon ay dinoble na lamang ni nanay ang kayod sa paghahanap buhay. Pagka-uwi niya kasi mula sa pag-i-extra ay tumatanggap pa siya ng labahin. Lahat ay kinakaya niya Papa Dudut. Mairaos lang ang araw-araw namin na pangangailangan. Kahit malas quarter Papa Dudut ang kinalakhan ko ay masasabi kong masaya pa rin ang pamumuhay namin. Hindi na bago sa amin ang pagtulong sa kapwa at pamilya na rin halos ang turingan namin sa isa't isa ng mga kapitbahay. Kapag wala kaming makain ay madalas nila kaming abutan ng sobra nilang pagkain. Wala din kaming permanenteng tirahan Papa Dudut. Sa katunayan ay nakakabit lang ang mumunti naming tirahan sa bahay ni Aling Tercy na kaibigang dikit ni nanay. Wala ni isa sa amin ang nagmamay-ari ng sariling lote sa barangay. Kaya ang ilan sa kabarangay namin ay hindi na ginagastosan ang pagpapaayos ng bahay. Anumang oras kasi ay maaari kaming paalisin ang tunay na nagmamay-ari ng lote. Bagay na kinakatakutan naming mangyari. Kapag bakante si nanay ay tumutulong na din siya sa dati niyang amo na si Aling Perla. Tanging ang aming ina lang kasi ang pinagkakatiwalaan niya sa kusina. At sa tuwing may lalakarin siya ay tanging si nanay lang ang tinatawagan niya para humalili sa kanya. Sa tuwing ipapatawag siya ni Aling Perla ay labis ang kasiyahan naming magkakapatid. Panigurado kasing masarap na naman ang hapunan namin sa pag-uwi niya sa gabi. Tuwing hapon kasi ay pinamimigay na ni Aling Perla ang mga tirang paninda niya sa mga tauhan sa karinderya. Kabilang na roon si nanay. At kahit wala kaming kinagis ng ama Papa Dudut ay kontento na kami sa pagmamahal na ibinibigay ni nanay Papa Dudut. Sa katunayan niyan kahit dalaga na ako, bilang panganay ay kinakantahan pa rin niya kami sa aming pagtulog. Nay, wag na po kayong kumanta pa. Matulog na lang ho kayo at pagod po kayo sa maghapon. Hindi naman ikaw ang kinakantahan ko, anak kundi itong kambal. Ikaw ha, porket dalaga ka na, ayaw mo nang nakakantahan.
Ginagawa ko rin naman sa'yo to nun, di ba? Hindi naman sa ganun, Nay. Iniisip ko lang din po kasi yung kalusugan nyo. Ay anak, kahit siguro ako na ang pinakapagod na ina sa mundong ito, kakantahan at kakantahan ko pa rin kayo. Dahil tsaka pa lamang ako makakapagpahinga kapag nakita ko nang okay na kayo. Sa kabila ng hirap ng buhay ay nairaraos pa rin ni nanay ang 4 na taon na pagpapaaral sa akin ng high school, maging sa kambal kong mga kapatid. Sa kanya ko nga sinabit ang medalyang nakuha ko noong graduation, dahil kung meron mang dapat gawaran ng award noon ay walang iba kundi ang aming dakilang ina. Kaso ilang araw makalipas ang pagtatapos ko ay tila laging tulala si nanay nang hindi na ako mapanatag ay minabuti kong kausapin siya. Noon niya kinuwento sa akin ang tungkol sa pagsasara ni Aling Perla ng karinderya. Kulang-kulang daw kasi ang mga papeles ng karinderya niya kaya pinagbawalan na siyang magbukas pa. Ang ibig sabihin noon ay mawawala na rin ang trabaho si nanay. Parang nalulungkot daw kasi siya dahil kung kailan magka-college na ako ay saka pa siya nawala ng pagkakakitaan. Ano kaya kung huminto na lang muna ako sa pag-aaral, Nay? Hindi anak, ayokong matulad ka sa akin na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Tingnan mo ko ngayon, wala akong mapasukang matinong trabaho dahil hanggang grade 2 lang ang narating ko. Oh, gusto mo ba yun? Pero ayoko namang namumblema kayo nang dahil sa akin, Nay. Mas mamomroblema ako kapag hindi kita napagtapos. Mag-aral ka, Clarice, kahit para na lang sa mga kapatid mo. Tumatanda na rin ako, anak, kaya habang nabubuhay pa ako, mag-aral ka lang ng mag-aral. At kahit hirap kami sa buhay ay nakita kong determinado si nanay na makapagtapos ako. Marami na rin siyang nilapitan upang makautang sa pagpapa-enroll ko at kahit nabibigo siya ay sige pa rin siya ng sige sa pagbabaka sakali. Hanggang sa isang araw, habang abala ako nagsusuklay ng buhok ko nang marinig ko ang boses ng maglalako ng tinapay na si Mang Fermin. Saktong nagugutom na kasi ako noon ng oras na yon kaya agad akong humagilap sa pitaka ni nanay. Sa pagbabaka sakaling may makita akong barya ay nabigo ako papadudot. Dahil lilimang 25 cents lang ang laman ng pitaka ni nanay. Nang matapat na sa bahay si Mang Fermin ay naisipan kong biruin siya. Mang Fermin, libre naman dyan oh. Kahit isang ensaymada lang po. Sige na. Pasensya ka na, iha. Kailangan ko lang kasing makabenta para sa anak ko. Ganun po ba? Teka, alam ko na. May naisip na akong solusyon sa problema ni nanay. Tama! Oh, nagsasalita ka na namang mag-isa dyan, nak. Nay, alam ko na. May naisip na po akong paraan para magkapera tayo. Ano po kaya kung magluto ka ng bihon, Nay? Tapos ibenta natin sa kapitbahay? Naku anak, babaratin lang nila tayo eh. Parang hindi mo naman kilala yung mga kapitbahay nating mga alaskador. Malay mo, Nay. Magustuhan nila, di ba? Sige na po, subukan lang po natin. Sa ngiting tugon ni nanay ay nakakita ako ng pag-asang pagbibigyan niya ang pakiusap ko. Kinabukasan noon ay sinamahan ko siyang mamalengke ng mga sahog at nang makaluto na siya ay pinagtulungan namin ng kambal ang pagkarga ng bihon sa mga supot na malabo. Pagsapit ng 6:00 ng umaga ay nagsimula na akong magbenta sa aming barangay. Inisa-isa ko talagang katukin ang bahay-bahay sa amin para alokan ng bihon na pang-almusal. Dahil kasundo ko na ang karamihan sa kanila ay tinangkilik naman nila ang paninda ko, papadudot. Meron ding tumatanggi pero mas marami pa rin ang bumibili. Nagulat pa nga ang ilan sa kanila nang makita akong naglalako. Parang hindi daw kasi bagay sa akin ang ginagawa ko, bagay na tinatawanan ko lang. Nang madaan ako sa parlolistang si Mamang Mario ay inudyok niya akong sumali na lamang sa beauty pageant. Kesa magpakahirap daw ako sa paglalako. Sa height at angking ko raw na ganda ay panigurado na panalo ako. Pag-isipan ko raw ng mabuti ang inaalok niyang oportunidad,
dahil paniguradong malaki ang maitutulong ng mapapanalunan ko. Alam kong tagilid ako sa mga sinasabi ni Mang Mario dahil wala naman akong perang pambili ng masusuot. Kailangan ko rin kasing ipaalam kay nanay yon at hindi ako sigurado kung papayagan ba niya ako. Pagkalabas ko ng parlor ay saktong nakasabay ko ang anak ni Mang Fermin sa paglalako niya ng tinapay. Hindi ko man alam ang pangalan niya ay kinausap ko pa rin siya. Pasimple ko siyang biniro sa kasipagan niya. Mas mainam na raw yun kaysa magmukmok na lamang siya sa bahay. Ayaw kasi niyang nakikita ang kanyang ama na iika-ika sa paglalako. Kaya nagpresenta na lang daw siya na maglako. Agad akong humanga sa ipinakitang pagmamalasakit ni Jason sa kanyang ama. Parang nakikita ko lang din kasi ang sarili ko sa kanya, Papa Dudut. Hindi rin siya mahirap pakisamahan dahil bukod sa palabirong tao ay wala siyang ni anumang bisyo. Siya yung tipo ng lalaki na kapag ngumiti na ay hindi pwedeng hindi ka madala. Iba rin ang dating sa akin nang makisig niyang pangangatawan na parang sanay na sa pagbabanat ng buto. Yun ang kauna-unahang pagkakataon, Papa Dudut, na humanga ako sa isang lalaki. Hindi ko alam sa kung papaanong paraan, basta ang alam ko lang, sa maikling oras naming nagsama ay lubos na niya akong napasaya. Nang maubos na ang paninda ko ay agad na akong umuwi para balitaan ang aking ina. Ganon na lamang ang gulat ni nanay nang makita niyang wala na akong bitbit sa aking pag-uwi. Bahagya pa siyang natawa sa pag-aakalang hiningi lang ng kapitbahay ang mga paninda ko. Pero nang ipakita ko sa kanya ang kinita ko ay nanlaki ang mga mata niya. Halos mapaluha siya, Papa Dudut, at hindi makapaniwalang tatangkilikin ang mga kapitbahay namin ang luto niya. Napayakap pa siya sa akin bilang pagpapasalamat sa pagsusumikap kong makatulong. Yun nga lang, sa pag-abot ko sa kanya ng napagbentahang pera ay kusa din niyang ibinalik sa akin. Ipunin ko na lang daw ang bawat kikitain namin para sa pag-aaral ko. Nang banggitin ko naman kay nanay ang tungkol sa sinasabi sa akin ni Mamang Mario na pagsali sa beauty pageant ay biglang umiba ang mood niya. Ay, hindi anak. Mas matitiis ko pang mag-ulam ng mantika at asin kesa makita kang inilalantad sa harap ng maraming tao yung katawan mo. Marangal naman yun, Nay. Tsaka sayang rin kasi mapapanalunan ko doon kapag nagkataon. Anak, alam kong gusto mo lang makatulong sa akin. Pero wag sa ganitong paraan. Ang pag-aaral mo ang atupagin mo, Clarice. Mas matutuwa pa ako. At dahil sa nauunawaan ko naman ang punto ni nanay ay hindi na lamang ako nagsalita pa. Kaya ko namang makipagsapalaran sa pagsali sa beauty contest, Papa Dudut. Naawa na rin kasi ako kay nanay sa tuwing kinakapos kami ng pera. Wala rin kasing kasiguraduhan kung magpapatuloy bang malakas ang benta namin ng bihon. Pero kahit minsan na nahihirapan na kami ni nanay ay hindi pa rin kami nawawala ng pag-asang makakaahon din kami sa hirap ng buhay. Isang umaga habang himbing na himbing ako sa pagtulog ay naalimpungatan ako nang marinig kong tila may nagtatalo sa labas ng bahay. Agad ako nabahala nang makita ko nakikipagbangayan ng ilan sa mga kapitbahay sa tatlong babaeng formal na naka-uniforme. Ayon kay nanay, mga tauhan daw sila ng tunay na may-ari ng lote na kinakatirikan ng barangay namin. Ang plano raw ng may-ari ay tayuan ng gusali ang lupa kaya nakikiusap silang umalis na kami sa lugar. Kahit nag-aalok ng tig sa 10,000 sa bawat pamilya ang may-ari ng lupa ay naging matigas pa rin ang mga kapitbahay namin. Labis na ako nabahala para sa kaligtasan ni nanay at mga kapatid ko kaya agad ko silang hinila papasok ng bahay. Hanggang sa nauwi na sa isang kondisyon ang usapan. Bawat residente ay magbabayad na lang ng 5,000 renta ng lupa sa may-ari. Ang ilan na hindi makakabayad ay mapipilitang paalisin sa kani-kanilang bahay.
At nakakalungkot mang isipin ay kabilang naroon si Aling Tercy. At dahil doon ay napilitan din kaming umalis sa aming tirahan. Nahiya pa si Aling Tersing sabihin niya sa amin na hindi niya kami maisasama sa pupuntahan niyang kamag-anak. Hindi rin kami magawang tulungan ng kapitbahay dahil maging sila ay hirap din sa estado ng buhay. Halos gumuho ang mundo ko ng gabing yon dahil sa daan na kami natulog ni nanay at mga kapatid ko, Papa Dudut. Kailanman ay hindi sumagi sa isipan ko na dadanasin namin ang ganong klase ng sitwasyon. Parang hindi ko sila kayang panoorin na natutulog sa tabi ng kalsada. Noon ko palang napagtanto na hindi pala biro ang buhay ng mga pulubi na nagtitiis matulog sa gilid ng daan. Kailangan mong tiisin ang lamig at ingay ng mga sasakyang dumadaan sa pagtulog. Parang nawawalan na nga ako ng pag-asa ng gabing yon at wala din naman kaming ibang kamag-anak na pwedeng lapitan. Hanggang sa maalala ko ang minsang alok sa akin ni Mamang Mario na sumali na lamang sa beauty pageant. Siguro kung tinanggap ko na noon pa ang alok niya, marahil ay wala kami sa kalsada ng mga oras na yon. Hindi siguro kami nanlilimos ng tulong mula sa ibang tao. Kinabukasan pagkagising ko ay agad akong nabuhayan ng loob nang nabungarang ko si Jason na kinakausap ang ilang kapitbahay namin na nasa tabi ng kalsada. Medyo naiilang-alang ako dahil parang nakakahiyang makita niya ako sa ganong sitwasyon. Pero agad na nawala ang hiyang yon nang lapitan niya ako at kumustahin. Nakita ko kasi ang mga mata niya na labis ang pag-aalala. Agad daw niya akong inalala ng kanyang mabalitaan ng pagpapaalis ng ilan sa amin sa barangay. Muli ay nadala ako sa pinakitang pagmamalasakit sa amin ni Jason. Sa katunayan nga ay tila gumaan ang pakiramdam ko nang makita ko siya. Dahil damang-dama ko sa sarili ko na may nakakaramay ako sa katauhan niya. Habang nag-uusap kami ni Jason ay biglang nagising ang kambal kong kapatid. Humingi sila ng pagkain dahil nagugutom na raw sila. Nang kapkapin ko ang bulsa ko ay bahagya akong nahiya kay Jason nang mapagtanto kong wala na pala akong kapera-pera. Gusto niyo ba sa bahay na lang kayo mag-almusal? Tamang-tama, nagluto si tatay ng sopas kanina. Panigurado magugustuhan niyo ng mga kapatid mo, Clarice. Hindi pa man ako nakakatugon ay naghiyawan na ang mga kapatid ko sa sobrang excitement. Maayos naman kaming pinatuloy ni Jason at ng tatay niyang si Mang Fermin sa bahay nila. Maging sila ay natutuwa din habang pinapanood ang mga kapatid ko na sarap sa kanilang pagkain. Batid ko sa kilos ni Mang Fermin na naaaliw siya sa mga kapatid ko. Magpapaalam na sana kami para makahanap ng matutuluyan nang bigla niya kaming pinigilan. Inalok niya kami na pumirmi na muna sa bahay nila, bagay na sinang-ayunan na naman ni Jason. Wala din daw kaso sa kanya kung iiwanan muna namin sa pangangalaga nila ang mga kapatid ko. Batid kasi ni Mang Fermin na sa kabila ng dinanas namin ay kailangan ko pa ring pumasok ng school at si nanay naman sa kanyang pinapasukan. Nang banggitin ni nanay ang tungkol sa kawalan niya ng trabaho ay saka naman sumabad si Jason. Tamang-tama daw dahil nangangailangan sila sa bakery ng makakasama. Nang malaman yun ni nanay ay wala na siyang sinayang na pagkakataon. Kahit maliit ang sahod ay inaplayan na lang niya, Papa Dudut, para lang hindi siya mabakante. Kung meron nga lang din akong mapapasukan na trabaho na tumatanggap ng estudyante ay mag-a-apply din sana ako. Nakakaya naman kasi kung iaasa ko na lang sa mag-ama ang pang-araw-araw naming pangangailangan. At dahil sa nakatira kami kina Jason sa isang bubong ay hindi maiwasan ang magkailangan kami. Lalo na sa tuwing tinutulungan niya ako sa gawaing bahay. Parang hindi lang din daw kasi siya sanay na may babaeng gumagawa ng gawaing bahay para sa kanila. Hindi ka sanay, no? E paano na lang kapag may asawa ka na? Ha? Asawa agad?
Hindi ko pa nga siya nililigawan eh. Kung pwede nga lang ngayon eh. Ha? Ngayon? Bakit? Sino ba kasi yung gusto mong ligawan? Sino pa eh? Di... Clarice, nakita mo ba yung salamin ko, anak? Saan ko kaya nailagay yun? Sa muling pag-alis ng aking ina ay pasimple pa akong natawa kay Jason. Halata kasing natakot siyang magtapat sa akin nang makita niya si nanay. Katatapos ng klase ko nang maisipan kong sadyain ang isang mall. Narinig ko kasi sa mga kaklase ko na may job hiring daw sa mall na yon, hanggang sa makasalubong ko ang dati naming kapitbahay na si Mang Mario. Maging siya ay nagulat nang makita ko dahil matagal na pala niya akong hinahanap. Nang malaman niyang naghahanap ako ng mapapasukan ay agad siyang nabuhayan ng loob. Sakto raw kasing may kliyente siyang naghahanap ng gagawing modelo para sa magazine ng isang direct selling company. Kailangan daw kasi nila ng regular na model at ako kaagad ang naisip niyang ireto. May talent fee naman daw akong makukuha buwanan kaya sana ay pumayag na ako. Idediretso daw niya ako sa mismong regional manager na siyang kliyente niya. Malay mo anak, ito na ang sagot sa pangarap mong maiangat ang pamilya mo sa hirap. Balita ko kasi, malaki yan sila magbigay ng TF sa mga model. Talaga po? Sige po, sige po. Pero wag niyo po sana munang sabihin kay nanay ha. Titsyempohan ko na lang po siya. Hindi ko akalain na malaking kumpanya pala ang tinutukoy ni Mamang Mario Papadudut. Medyo naasiwa pa ako nang makita ko ang ilan sa mga kasabayang kong aplikante. Bukod sa mga magaganda sila ay magagara din ang suot nilang damit. Pero dahil sa tawag ng pangangailangan ay kinapalang ko na ang mukha ko, Papadudut. Inisip ko na lang na para yon kina nanay at sa mga kapatid ko. Sa kabutihang palad ay nakapasa ako sa interview at screening, Papadudut. Labis ang kasiyahan ni Mamang Mario dahil kailanman daw ay hindi siya nagkamali sa mga radar niya. Palabas na kami ng building nang makasalubong namin ang isang lalaking galante ang bihis. Maala artista rin ang kutis niya kaya napalingon talaga kami ni Mamang Mario sa kanya. Parang huminto ang mundo ko nang magbangga ang paningin namin ng lalaking yon, Papadudut. Yung kahit na nakasimangot siya ng oras na yon ay guwapong-guwapo pa rin ako sa suot niyang shades. Ilang sandali pa'y namalayang ko na lang ang pagbatok ni Mamang Mario sa akin. Kakaiba lang kasi yung dating nung lalaki sa akin. Tapos ang bango-bango pa niya. Yun ba? Hindi ko kilala yun eh. Pero madalas nila siyang tawagin Sir Vince dito. In fairness anak, bagay kayo. Balita ko mayaman yung si Uncle ah. Naku! Jackpot ka na kapag nagkataon, Clarice. Ay, grabe ka lang sa salitang uncle, mamang. Sira! I mean uncle tawag sa lalaki may dating. Ito naman parang hindi millennials. Oo na po. Cute naman po siya talaga. Balita ko single pa yun, Neng. Kapag na-inlove sa'yo yun, ako, ikaw na talaga. Pak, may nanalo na. Sa yaman niyang yun? Papatol ba siya sa isang tulad ko? In my dreams, pwede pa. Well, wag malitin ang kayang gawin ng pag-ibig, darling. Naku, magugulat ka. Isang araw, kayo na. Sa pag-uwi ko, Papadudut, ay agad kong problema ang pagsasabi kay nanay sa pinasukan kong trabaho. Hindi ko kasi alam kung ikakatuwa niya ba kapag nalaman niya ang tungkol sa pagmomodelo ko. Yun nga lang, nahirapan akong tiyempohan siya noon dahil mukhang hindi maganda ang mood niya, Papadudut. Makalipas ang ilang araw ay nagulat na lamang ako nang tanungin niya ako kung may nililihim daw ba ako sa kanya. Pasimple niya pa akong sinabihan na may tenga ang lupa at may pakpak ang balita kaya umamin na lang daw ako. Kabado man ako ay alam kong yun na ang tamang oras para malaman niya ang katotohanan. Anak naman, hindi kita pinalaki ng maayos para pagpiestahan lang ng maraming tao. Nay, modeling lang naman po yun. Parang isa lang ako sa magiging patunay na effective nga yung produkto ng kumpanyang yun. Pero anak, tingnan mo naman yung pinapasuot sa'yo sa pictorial nyo. Diyos ko,
Ganyan na ba manamit ang mga kabataan ngayon? Nay, please, hayaan nyo nang gawin ko ito para sa atin. Isipin nyo na lang po na ginagawa ko po ito para sa mga kapatid ko. Sige na, Nay, please. Ay, nako. O siya, sige, pumapayag na ako. Pero isa lang ang pakiusap ko sa'yo, Clarice ha. Yang pag-aaral mo, kapag nakikita kong naaapektuhan na yung pag-aaral mo, nako, alam mo na ang gusto kong mangyari. Ang huminto na ako sa pag-aaral, Nay? Hindi. Yang modeling na yan. Yan ang ipapahinto ko sa'yo. Nang makuha ko ng suporta ni nanay ay ipinangako ko sa sarili kong hindi ko hahayaang maapektuhan ng pagmomodelo ang pag-aaral ko. Sinikap ko ding alagaan ang sarili ko sa pamamagitan ng pagkain ng masustansyang pagkain. Kahit papaano ay nakakatulong din ako sa mga gastusin kina Mang Fermin. Maging ang pangangailangan ng mga kapatid ko ay nabibili ko na rin. At dahil sa sobrang busy na ako sa pag-aaral at pagtatrabaho, ay hindi na ako masyadong nakakatulong sa mga gawaing bahay. Pero kahit papaano ay sinusubukan ko pa rin na wag maging pabigat kina Mang Fermin at kay Jason. Laking gulat ko na lamang ng isang araw nang madatnang kong nakasampay na ang mga damit namin sa labas ng bahay. Sa pag-aakalang si nanay ang naglaba ay agad ko siyang hinagilap para sana pagsabihan. Pero laking gulat ko nang maaktuhan kong si Jason pala ang naglaba ng lahat ng damit namin, Papa Dudut. Pigil na pigil ang tawa ko nang makita ko siyang halos naliligo na sa mga bula ng sabon. Alam daw niya kasi na pagod na ako sa trabaho at pag-aaral kaya nagkusa na raw siyang tulungan ako sa paglalaba. Pero hindi pa pala doon matatapos ang pagpapakita niya ng the moves sa akin. Kinaumagahan kasi noon, bukod sa pinagluto niya kami ng almusal ay pinagbalot din niya ako ng babauning pagkain sa school. Kung hindi ko daw mamasamain ay gusto raw niya akong ihatid sa pinapasukan kong trabaho. Para hindi siya mapahiya ay pumayag na lamang ako. Tuloy ay hindi maiwasang tuksuhin kami ni Mang Fermin at nanay. Mukhang nagkakaigihan na raw kasi kami ang mga anak nila. Sa mga ginagawa ni Jason, Papa Dudut ay hindi malayong mahulog ang loob ko sa kanya. Lalo na kapag tinatrato niya ako na parang prinsesa. May mga pagkakataon, Papa Dudut, na sinusubok ako ng pagkakataon. Minsan kasi ay conflict ang oras ng pictorial namin sa oras ng klase ko. Pero kahit nahirap ay hindi pa rin ako sumusuko. Parang hindi ko yata kakayaning makita si nanay at mga kapatid ko na nagugutom. Kakatapos lang ng pictorial at meeting namin noon nang mapansin kong 10:00 na pala ng gabi. Paniguradong nagwo-worry na si nanay sa akin kaya agad na akong gumayak upang sana ay makauwi na. Kaso pagkababa ko ng building ay agad ako ng problema nang makita kong blanko na ang daan. Walang ni isang tricycle ang dumadaan. Habang nag-iisip ako ng paraan kung paano makakauwi ay may isang sasakyang huminto sa tapat ko. Nang akmang lalayo na ako ay saka pa lang niya ibinaba ang salamin ng sasakyan niya. Gano'n na lamang ang gulat ko nang mamukhaan ko kung sino ang lalaking may hawak ng manubela. Walang iba kundi si Sir Vince. Ikaw yung bagong talent, right? Are you heading home? Yes sir, ako nga po. And opo, pauwi na po. Sana. Wala ka na masasakyan dyan, miss. If you want, sabay ka na sa akin. Ituro mo na lang kung saan kita ibababa. Don't worry. You're safe with me. Ihahatid kita sa bahay niyo ng buong buo. Dahil sa mukha naman siyang mapagkakatiwalaan ay pumayag na ako makisabay sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko maipaliwanag ang kaba ko nang sa wakas ay makasakay na ako sa kotse niya. Ilang sandali pa ay kapwa na naming inalamang pangalan ng isa't isa. Noon na rin ako nagkaroon ng pagkakataong makilala siya nang magsimula na siyang magkwento, Papa Dudut. Kabilang siya sa may mga pinakamataas na posisyon sa kumpanya namin, kaya minsan halos ay hindi na siya nakakauwi sa dami ng kailangan niyang gawin sa opisina.
Trabaho din daw ang dahilan kung bakit iniwan niya ang ilan sa mga naging karelasyon niya. Kaya wag na raw ako magtataka kung bakit sa kabila ng edad niyang 39 ay wala pa rin siyang asawa. Dahil hanggat konektado daw siya sa kumpanya, ay mananatili siyang single sa dami ng responsibilidad na nakapatong sa balikat niya. Kaya kapag nakikita raw niya yung babaeng sa tingin niya ay para sa kanya ay hindi na raw niya ito pakakawalan pa. At kahit mawalan na raw siya ng trabaho basta magawa niya yung dalawang bagay. Ang pakasalan ng babaeng mamahalin niya at makalibot sa buong mundo kasama siya. Sa paraan ng pagkukwento ni Sir Vince ay nabatid ko ang kalungkutan sa mga mata niya, Papa Dudut. Hanggang sa biglang tumugtog ang kantang Beautiful Girl ni Jose Marichan sa kanyang stereo. Nang sabayan niya ang pag-awit ng kanta ay bahagyang tumindig ang balahibo ko sa ganda ng kanyang boses. Hindi ko mapigilang mapangiti, Papa Dudut, dahil ang sarap pala nung pakiramdam na hinaharana ka. Gano'n na lang ang gulat ko nang abutan niya ako ng puting rosas. Tila huminto ang mundo ko habang pinagmamasdan ko ang napakaamon niyang mukha habang kinakantahan ako. Maging ako ay nadala din nang mapansin kong inilalapit niya ang mukha niya sa akin para halikan ako. Clarice? Clarice? Are you okay? Uy! Ay, ako yun. Oo nga, ako yun. Ano nga po ulit yun, sir? You know what? Nakakaaliw ka. Tinatanong ko kung saan kita ibababa. Iuwi mo na lang kaya ako, sir. Ha? Ano yun? Ang sabi ko po, dyan po. Oo, tama. Dyan na po ako bababa, malapit sa kanto, sir. Ang saya mo siguro kasama, ano? Anyway, here's my card. If you need something, just call me. Kahit ano pa yan, I'm always willing to help. I swear. Pagkaalis ng kotse ni Sir Vince ay hindi ko inaasahan ang susunod kong makikita. Si Jason, Papa Dudut, at kitang-kita ko kung paano niya bulahin ang isang dalagang nakatambay malapit sa may tindahan. Kaya mula noon ay tila nadismaya na ako sa kanya. Sa asta niya sa babae ay tila ba sanay na siyang mangbola. Kaya mula noong oras na yon ay dama ko na kaagad na hindi tulad niya ang nararapat kong mahalin. Gustuhin ko man siyang kumprontahin ay alam kong wala rin namang kwenta pa. Kaya imbes na magpaapekto ako, Papa Dudut, ay nagbulag-bulagan na lamang ako. Dahil sa nakikibahay lang kami sa kanila. Dismayado man ako kay Jason, Papa Dudut. Nakakita naman ako ng panibagong dahilan para ngumiti dahil kay Sir Vince. Sa katunayan niyan, kahit nasa bahay na ako ay laman pa rin siya ng isipan ko. Kahit kasi napakaikli lang ng oras na nakasama ko siya ay masasabi kong naaaliw ako. Mabuti na lamang at hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataong maikwento ang buhay ko sa kanya. Ayaw ko lang kasi na kaawaan niya lamang ako. Mula ng gabing inihatid ako ni Sir Vince ay nagagawa na niya akong ngitian sa tuwing magkakasalubong kami sa building. Hindi ko maitatangging nagwagwapuhan ako sa kanya, Papa Dudut, lalo na kapag giningitian niya ako. Parang ang layo na kasi niya sa dati na laging nakaseryoso ang mukha niya. Ang weird nga lang kasi ilang beses ko na siyang nahuhuling nakatingin sa akin mula sa kalayuan. At sa tuwing magbabangga ang aming paningin, isang matamis na ngiti at pagkaway ang ibinibigay niya sa akin. Hanggang sa isang araw nang makatanggap ako ng tawag mula sa unsaved number. Katatapos lang ng meeting namin noon with our coordinator kaya late ko na ring napansing nakailang missed call na rin pala yung number sa akin. Laking gulat ko nang mabosesan ko ang lalaking nasa kabilang linya, Papa Dudut. Walang iba kundi si Sir Vince. Ilang araw na rin kasi niyang hinihintay ang text ko mula nang iabot niya sa akin ang calling card. Kaya siya na lang daw ang gumawa ng paraan para makakontak sa akin. Eh di ba po, sabi niyo sa akin,
In case na may kailangan ako, tawagan ko lang kayo. Eh, wala pa naman akong kailangan sa ngayon, sir. Ganon? Bakit po pala, sir? Ano pong kailangan niya sa akin? Kailangan ko sana ng makakatuwang eh. Makakatuwang? Makakatuwang saan, sir? Kailangan ko ng makakatuwang sa buhay, Clarice. Pwede ka ba? Po! Seryoso ko, Clarice. Mula nung gabing hinatid kita, hindi ka na mawala sa isipan ko eh. Ilang beses ko na rin pinigilan ang sarili ko pero ikaw at ikaw pa rin ang sinisigaw ng puso ko. At parang hindi ko na mapapalagpas ang araw na to kung hindi ako magtatapat sa'yo. OMG! Ano ba to? Nananaginip ba ako? Gusto kita, Clarice. Ewan ko nga kung paano nangyari yun eh. Basta ang alam ko lang, mahal na ata kita. Ilang linggo rin akong pinagtiyagaang ligawan ni Vince at madalas niya akong mapangiti sa mga sweet messages niya. Hindi ko makakalimutan yung araw na sinadya pa talaga niya akong puntahan sa studio para lang kumustahin. Yung kahit na pinagtitinginan na kami ng mga tao sa loob ay wala siyang pakialam. Hindi rin daw siya nahihiya kahit malaman pa ng buong kumpanya na nililigawan niya ako. Kahit papaano ay batid ko namang suportado siya sa ilang mga empleyado. Minsan kasi sila pa ang nagiging daan para maibigay sa akin ni Vince ang mga regalong gusto niyang iparating sa akin. Masaya ako sa mga ipinapakitang pagpapahalaga niya sa akin at masasabi kong hindi naman siya mahirap mahalin, Papa Dudut. Halos sa kanya na nga umikot ang mundo ko mula noong magsimula siyang manligaw. Walang oras na hindi kami magka-text at magkatawagan. At dahil panatag na ako sa kanya ay naikwento ko na rin ang tungkol sa buhay namin. Dahil daw sa mga nalaman niya ay mas lalo daw siyang humanga sa akin. Sa katatagan ko at determinasyon na matulungan ang aking pamilya. Matagal na rin niyang gustong makilala si nanay at mga kapatid ko pero dahil sa takot ko sa magiging reaksyon ni nanay ay lagi kong pinagpapaliban ang pagpapakilala sa kanya. Ayon kay Vince ay mas mainam na raw na maipakilala na siya kay nanay habang nanliligaw siya para hindi na raw magulat si nanay kapag nalaman niyang may boyfriend na ako in case na sagutin ko na nga siya. Labis akong humanga sa mga sinabing yun ni Vince at mas lalo tuloy akong nakumbinsing tapat nga ang hangarin niya para sa akin. At yun nga ang ginawa namin, Papa Dudut. Sakto kasing magkikita kami ni nanay sa palengke nang ayain ko siyang kumain sa labas. Sa kalagitnaan ng pananghalian namin ay saka ko binanggit ang tungkol sa pagpapaligaw. Nung una ay nagulat pa si nanay sa mga nasabi ko. Pero nang iharap ko na sa kanya si Vince ay bahagya na siyang kumalma. Sa harap ko mismo ay hiniling ni nanay kay Vince na wag akong paiiyakin kapag naging kami na. Wala po kayong dapat na ipag-alala. Alagaan ko po ang anak ninyo at pangakong hinding-hindi ko siya sasaktan. Hanggang sa makakita na ako ng tamang tiyempo para sagutin siya at yun nga ay noong ayain niya akong mag-dinner sa labas. Ganon na lamang ang hiyaw niya nang ipaalam ko sa kanyang mahal ko na rin siya. Dama ko sa higpit ng yakap niya ang labis na kasiyahan, Papa Dudut. Nagawa pa niyang bigyan ng malaking tip yung waiter na nag-serve sa amin. Nais niya sanang sabay naming ibalita kay nanay ang tungkol sa pagkakasagot ko sa kanya. At dahil sa ayaw ko namang sirain ang happiness niya ay sinuportahan ko na lamang siya sa gusto niya, Papa Dudut. Wala namang naging problema kay nanay ng gabing yon. At kahit papaano ay batid kong masaya siya para sa amin ni Vince. Mabuti na lamang at dumating si Mang Fermin at agad na inawat ang lasing niyang anak. Inihingi din niya ng paumanhin ang naging asal ni Jason. Bilang respeto kay Mang Fermin ay pinalipas na lang namin ang mga nangyari. Hindi naging lingid sa kalaman ni Vince ang tungkol kay Jason dahil noon pa man ay naikwento ko na sa kanya. Malawak ang pangunawa ni Vince, Papa Dudut, at masasabi kong maswerte akong nakatagpo ng katulad niyang ubod ng bait. Matapos kasi ng gabing yon
ay hindi na namin napag-usapan pa si Jason. Siya yung tipo ng tao na mas gugustuhin kalimutan na lamang ang isang pangyayari bago pa magdulot ng pagtatalo. Tinupad niya ang sinabi niya kay Jason dahil kinabukasan din ay inalok na niya kami na manirahan sa isang pangmamay-ari niyang bahay. Halos malula ang mga kapatid ko sa laki ng bahay. Maging si nanay ay hindi makapaniwalang sa ganung kagarang bahay kami lilipat ni Vince. Kakaibang kaligayahan ang naramdaman ko, Papa Dudut, nang makita ko si nanay at kambal na sobrang saya. Sa kabila ba naman ng mga hirap na dinanas namin, sinong mag-aakalang mararanasan din namin na tumira sa magandang bahay. Labis ang pasasalamat ko kay Vince sa mga ginawa niya sa akin at sa pamilya ko. Dahil mas mahal daw niya ako, ay mahal na rin niya ang mga taong mahal ko. Pamilya na rin ang turing niya kina nanay at sa mga kapatid ko. Pinahinto na rin niya ako sa pamamasukan sa kumpanya bilang modelo. Hindi rin siya pumayag na maiprint sa magazine ng kumpanya ang mga nakunang litrato ko. Wala akong masasabi sa respeto at pagmamahal na pinapadama sa akin ni Vince, Papa Dudut. Mula nga noon ay siya nang naging katuwang ko sa pagbibigay ng kasiyahan sa aking pamilya. Nakakahiyamang aminin pero siya na rin ang sumagot sa pag-aaral ko. After graduation ko ay hindi ko inasahang may sorpresa palang hatid sa akin si Vince. Ang buong akala ko kasi ay dadalhin lang niya ako sa isang mamahaling restaurant bilang celebration sa pagtatapos ko. Pero habang nagkwekwentuhan kami, nagulat na lamang ako nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Wala akong ibang pinangarap kundi ang makatagpo ng isang babaeng mamahalin ako ng buong buo. Ilang beses na akong sumubok pero lahat sila ay binigulan din ako. At ngayon natagpuan na kita, dama ko sa puso ko na ikaw na nga ang matagal kong hinihintay. At kung kinakailangan kong mag-resign sa kumpanya, masigurado ko lang na hindi ka na mawawala pa. Gagawin ko, Clarice. Ang hinihiling ko lang ngayon ay sana pumayag kang samahan ako hanggang sa pagtanda. Clarice, will you marry me? Pagkasagot ko sa kanya ng yes, Papa Dudut, ay agad na kaming nagyakap ng mahigpit. Walang pagsidla ng kaligayahang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Lalo na noong makita ko sina nanay at mga kapatid ko na pumapalakpak para sa amin. Makalipas ang 2 buwan ay matagumpay na naganap ang pag-iisang dibdib namin ni Vince, Papa Dudut. At masasabi kong hindi lang siya ordinaryong kasal dahil talagang ginasasan niya ang napakahalagang araw para sa aming dalawa. Buong puso ay kapwa kami nanumpa sa harapan ng pare at nakakarami na mamahalin namin ang isa't isa sa hirap man o sa ginhawa. Ilang araw matapos ang kasal namin ay nag-resign si Vince sa kumpanya. Katulad ng ipinangako niya, nagtayo siya ng maliit na restaurant hango sa pangalan naming dalawa. At ang kinuha naming tagapamahala, walang iba kundi ang dakila kong ina. Habang sinusulat ko po ito, Papa Dudut, ay nandito kami sa Switzerland para sa aming honeymoon part 8. Pang-8 na kasi ito sa mga napuntahan naming mag-asawa. Sa darating na July ay nakaschedule na ang aming pag-uwi dyan sa Pilipinas upang sunduin sina nanay at mga kapatid ko. Plano kasi silang isama ni Vince sa France upang makapagbakasyon din. Sa buhay, posibleng maranasan mo ang lahat ng sakit, paghihirap at kabiguan. Pero ang mahalaga ay kung paano nagsilbing inspirasyon ang kabiguang yon para patuloy kang magsumikap para marating ang tutok ng tagumpay. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut, at maraming salamat sa napakaganda niyong programang Barangay Love Stories. Lubos na gumagalang ang inyong kapuso kabarangay, Clarice. Maraming salamat, Clarice, sa pagbabahagi ng iyong Barangay Love Stories.
Kailanman ay hindi nagiging limitado ang pag-achieve ng ating mga pangarap, mga kapuso. Sa paglalakbay natin para makamit ang ating mga pangarap ay maaari tayo makatagpo ng maraming tao. Mga taong pwedeng maging sagabal o mga taong pwedeng tumulong sa atin. At kung magkataon na makilala mo na siya, panghawakan mo ito at mahalin. Ang kwentong inyong napakinggan ay sa direksyon ni Michelle Batan. Ang Barangay Love Stories theme song na Alaala ay kinanta po ni Jimmy Jurado, ni Joe Peril at ni JB Ramos. Ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.